Isang babaeng hinamak, tinapakan, at itinuring na wala. Pero paano kung isang araw, siya ang babalik bilang pinaka-powerful na tao sa kumpanya? Handa ka na bang makita ang pagbabagong hinding-hindi mo inaasahan? Si Ana ay isang simpleng dalaga, masipag, mapagpakumbaba, at puno ng pangarap. Lumaki siyang sanay sa hirap, ngunit kailanman ay hindi siya sumuko sa buhay. Nang matanggap siya bilang isang tagalinis sa isang malaking kumpanya, inisip niyang isa lamang itong ordinaryong trabaho. Hindi niya alam, isang lihim na mas matanda pa sa kanya ang nakatago sa mga dingding ng gusaling iyon. Sa unang araw pa lang, nilait na siya. Tinawanan, minamaliit, parang wala siyang halaga. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nang makita siya ng CEO na si Eduardo Montenegro, nanigas ito, napatigil. At sa harap ng lahat, tumakbo ito palapit at niyakap siya ng mahigpit na parang matagal na niya itong hinahanap. Bakit? Ano ang koneksyon nilang dalawa? At bakit may luha sa mata ng isang makapangyarihang lalaki? Ang hindi alam ni Ana, ang kanyang nakaraan ay may lihim na magpapabago sa buong buhay niya. At kapag nalaman niya ang katotohanan, may mga taong handang gawin ang lahat para hindi siya mabuhay upang ikuwento ito. Handa ka na bang malaman ang lihim na magpapayanig sa lahat? I-like ang video na ito kung naniniwala ka na ang kapalaran ay may mas malaking plano para sa atin. Sa mundo ng mayayaman, ang mahihirap ay parang alikabok lang. Pero paano kung isang araw, ang alikabok na yon ang magpapayanig sa lahat? Nakatayo si Ana sa harap ng napakalaking gusali ng Montenegro Corp. Sa unang tingin pa lang, parang ibang mundo ito, malinis, elegante, puno ng mga taong nakamamahaling damit. Hinigpitan niya ang hawak sa lumang bag, pilit pinapalakas ang loob niya. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang mabuhay. Habang papasok, agad niyang naramdaman ang mga tingin ng mga empleyado. Malamig, mapanuri. Naramdaman niyang parang hinuhusgahan na siya bago pa man siya makakilos. Isang babaeng nakapulang high heels ang huminto malapit sa kanya. Bagong linis, bulong nito sa kasama, sabay tawa. Aba, parang hindi pa sanay humawak ng mop. Sagot naman ng isa pang babae, na tila natutuwa sa pangmamaliit. Pinili ni Ana na huwag silang pansinin. Sa halip dumiretso siya sa janitor's closet, kinuha ang kanyang gamit at nagsimulang magtrabaho. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang hindi makita. Ngunit habang nililinis niya ang sahig, napansin niyang maraming tao ang nagmamadaling lumabas ng opisina. May naririnig siyang bulungan. Dumating na siya. Ang CEO? Oo, si Eduardo Montenegro. Kakatapos lang ng business trip niya. Napatingin si Ana sa direksyon ng elevator. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kilabot siyang naramdaman. At doon, nagsimula ang hindi inaasahang sandali. Dahan-dahang bumukas ang elevator at isang lalaki ang lumabas. Matangkad, matikas, malakas ang presensya. Nakaitim na suit, mukhang makapangyarihan. Pero hindi iyon ang unang napansin ni Ana. Ang kanyang mga mata. Isang tingin lang mula sa kanya at parang tumigil ang mundo. Napatigil si Eduardo Montenegro. Napatitig. At sa harap ng lahat, bigla siyang tumakbo palapit kay Ana at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw ba talaga ito? Bulong niya, may nangingilid na luha sa kanyang mata. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang kilala siya ng CEO ng Montenegro Corp? Sa paligid nila nagsimula ang bulungan. Bakit niya niyakap ang bagong tagalinis? Anong koneksyon nila? Imposible ito. Ngunit bago pa man makatanong si Ana, may bumulong sa kanyang tenga, isang lihim na hindi niya kailanman inakala na maririnig niya. Huwag kang aalis. Kailangan kitang makausap tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Ano ang lihim na nakatago sa katauhan ni Ana? Bakit ganito na lang ang reaksyon ni Eduardo? Isang pangalan, isang lihim, at isang sagot na magpapayanig sa lahat. Ana, ikaw ay isang Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Niyakap siya ng isang CEO, isang makapangyarihang tao na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang nakita nitong isang multo mula sa nakaraan. Pero hindi iyon ang pinakanakakagulat. Ang boses nito, nanginginig, parang hindi makapaniwala. At ang ibinulong nito sa kanyang tenga, isang pangalan. Isang pangalan na hindi niya kailanman narinig, pero sa kung anong dahilan, parang gumising ito ng isang bagay sa kanyang loob. Isabel. Nanigas si Ana. Sino si Isabel? Bakit siya tinawag sa pangalang iyon? At higit sa lahat, bakit parang bumalik sa kanya ang isang alaala na hindi niya maalala? Ano pong sinabi ninyo?
Nanginginig ang boses niya habang pilit niyang inilayo ang sarili mula kay Eduardo. Ngunit mahigpit ang hawak nito sa kanya. Hindi sa paraan na nananakit, kundi sa paraan ng isang taong natatakot na may mawala ulit sa kanya. Ikaw? Ikaw ba talaga ito? Tila hindi makapaniwalang bulong ng CEO. Sa paligid nila, nagsimula ang bulungan ng mga empleyado. Ano to? Bakit parang kilala ni Sir Eduardo ang bagong tagalinis? Imposible! Isang CEO niyakap ang isang hamak na janitress? May connection ba sila? Ang mataray na sekretarya ni Eduardo, si Veronica, ay lumapit. Kita sa mukha ang pagkabahala at pagkalito. Sir, ano pong nangyayari? Kilala niyo po ba siya? Hindi sumagot si Eduardo. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang kay Ana. Parang may pilit siyang inaalalang hindi niya mawari. Dahan-dahang umatras si Ana, namumula ang pisngi sa pagkapahiya. Pasensya na po, pero nagkakamali kayo. Hindi ko po kayo kilala, mahina niyang sabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, parang may parte ng kanyang pagkatao na hindi niya naintindihan. At sa takot na baka may lumabas pang mga sagot na hindi pa siya handang harapin, tumakbo siya. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali, hindi alintana ang mga tumitingin sa kanya. Bakit biglang parang umiikot ang mundo niya? Bakit hindi siya makahinga? Sa loob ng opisina, hindi pa rin makapaniwala si Eduardo. Lumapit si Veronica, tila nag-aalalang tanungin ito. Sir, sino po ba siya? At bakit parang nakita kayo ng multo? Hindi ko pa alam. Mahina niyang sagot, pero dama sa tinig niya ang matinding emosyon. Pero ipahanap siya, ngayon din. Sa loob ng ilang minuto, isang tawag ang ginawa ng kanyang tauhan. Investigate her. Lahat ng detalye tungkol sa babaeng yan, gusto kong malaman ngayon din. Sa bahay, nanatili si Ana sa isang sulok, hindi mapakali. Pinagmamasdan siya ng kanyang ina, si Aling Rosa, na halatang nag-aalala. Anak, anong problema? Tanong nito. Bumuntong hininga si Ana, pilit nilalabanan ang gumugulong na tanong sa isip niya. May itatanong ako. Tumango si Aling Rosa. May naalala ka ba nung bata pa ako? Nagtaka ang ina. Ano bang klaseng alaala? Sigurado po ba kayo na ako ang tunay niyong anak? Napatigil si Aling Rosa. Biglang may takot sa kanyang mga mata. Bakit mo tinatanong yan, anak? May tinatago ba si Aling Rosa? At ano ang lihim na pilit niyang iniwasang sabihin kay Ana? Ano ang tunay na pagkatao ni Ana? Bakit ganito na lang ang reaksyon ni Eduardo? Minsan, ang pinakamalaking lihim ay itinatago ng mga taong pinakamamahal natin. At ang katotohanan ay maaaring mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Nanatiling tahimik ang loob ng maliit nilang bahay. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Pero sa loob, isang bagyo ng emosyon ang nagbabadya. Ma, sagutin niyo po ako, muling tanong ni Ana, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ako po ba talaga ang anak niyo? Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. Napatingin ito sa malayo. Parang may bumalik na alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Bakit mo tinatanong yan, anak? Mahina niyang sabi, pero dama ang kaba sa kanyang tinig. Ma, may isang lalaking lumapit sa akin kanina. Isang CEO, isang napakayamang tao. Pero nang makita niya ako, niyakap niya ako na parang matagal na niya akong hinahanap. Tapos, tinawag niya akong Isabel. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Parang biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Isabel? Mahina niyang bulong. Saan mo narinig ang pangalang yan? At doon, nagsimulang magduda si Ana. Sino si Isabel? Tahimik. Pero sa mata ng kanyang ina, nakita niya ang isang damdamin na hindi niya pa nakitang lumabas noon. Takot, pangamba, at isang sikreto na hindi kayang itago ng habambuhay. Hindi mapakali si Aling Rosa. Parang gusto niyang tumayo at lumayo, pero mahigpit ang hawak ni Ana sa kanyang kamay. Ma, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sino si Isabel? At bakit parang may nalalaman kayo? Huminga ng malalim si Aling Rosa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa mata ng anak niya, isang tingin na puno ng sakit. Anak, may bagay na hindi ko kailanman inisip na sasabihin ko sa'yo. Ano po yun? Dahan-dahang bumuka ang kanyang labi, at sa unang pagkakataon, binasag niya ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Ana, hindi kita tunay na anak. Parang isang bomba ang sumabog sa puso ni Ana. Nanlabo ang kanyang paningin. Tumigil ang kanyang paghinga. Anong ibig niyong sabihin? Bulong niya, halos hindi na makapagsalita. Hindi niyo ako anak? Tumulo ang luha ni Aling Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Ana.
pero mabilis na inalis ito ng dalaga. Patawarin mo ako, anak, pero hindi kita iniluwal sa mundong ito. Noong sanggol ka pa, may isang babaeng iniwan ka sa akin. Naghihingalo siya, puno ng dugo, at sinabing, alagaan mo siya. Huwag mong ipaalam sa kahit sino kung sino siya. Lalong nanlaki ang mata ni Ana. At ang babaeng yon, sino siya? Tumulo ang luha ni Aling Rosa. Hindi ko alam, pero bago siya malagutan ng hininga, bumulong siya sa akin. Protektahan mo si Isabel Montenegro. Nanginig ang buong katawan ni Ana. Montenegro? Oo, anak. Ikaw si Isabel. Ikaw ang anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Nanlabo ang mundo ni Ana. Lahat ng inakala niyang totoo ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya niya, ang buhay niya, lahat ng ito ay isang ilusyon. Kung ganon, sino ako? Hindi makasagot si Aling Rosa. Dahil kahit siya mismo, hindi niya alam ang buong katotohanan. Pero isang bagay ang sigurado, may nagtatago ng lihim. At kung siya nga talaga ay isang Montenegro, bakit siya itinago? Sino ang gustong mawala siya? At bakit mukhang alam na ni Eduardo ang sagot? Ano ang katotohanan sa likod ng pamilya Montenegro? Bakit si Ana ay itinago sa madla? Mag-subscribe at i-like ang video para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at inspirasyon. Comment down below. Ano sa tingin mo ang itinatagong sikreto ng pamilya Montenegro? Minsan, ang katotohanan ay hindi kayang itago magpakailanman. Pero handa ka bang malaman ang sagot, kahit masakit? Nanginginig pa rin si Ana. Ang buong buhay niya, lahat ng pinaniwalaan niyang totoo, ay isang kasinungalingan. Hindi siya anak ni Aling Rosa. Hindi siya simpleng babae mula sa mahirap na pamilya. Siya ay isang Montenegro. Pero kung ganon, bakit siya itinago? Sino ang nag-utos nito? At bakit parang may taong ayaw siyang makita ng kanyang totoong pamilya? Naguguluhan, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Eduardo Montenegro. Siya lang ang may sagot. Kinabukasan, maagang gumising si Ana. Hindi siya makatulog buong gabi. Nais niyang marinig mismo mula kay Eduardo ang sagot sa kanyang mga tanong. Pagdating sa Montenegro Corp, hindi pa man siya nakapasok, naramdaman na niya ang mga titig ng mga empleyado. Malakas ang bulungan. Siya yung yakap ni Sir Eduardo kahapon. Bakit siya bumalik? Hindi ba't tagalinis lang siya? Baka may sikreto talaga siya. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito. Wala na siyang oras para mag-alala sa sasabihin ng iba. Diretso siya sa opisina ng CEO. Ngunit pagdating niya sa harap ng sekretarya ni Eduardo, hinarangan siya nito. Pasensya na, pero hindi ka maaaring pumasok, malamig na sabi ni Veronica. Kailangan ko lang po siyang makausap, mariing sagot ni Ana. Mahalaga po ito. Tinitigan siya ni Veronica mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa mata nito ang pag-aalinlangan, pero bago pa ito makasagot, papasukin mo siya. Nagulat silang pareho. Si Eduardo mismo ang nagsalita. Tumayo ito mula sa kanyang upuan sa loob ng opisina. Matalim ang tingin nito, pero sa ilalim ng matigas na panlabas, may nararamdaman si Ana, parang takot. Takot sa kung anong maaaring malaman niya. Dahan-dahang pumasok si Ana sa opisina ni Eduardo. Tahimik, tensyonado. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pero hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Sabihin niyo sa akin ang totoo, diretsyong sabi niya. Ano ang alam niyo tungkol sa akin? Huminga ng malalim si Eduardo bago dahan-dahang lumapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isabel. Muling nanlaki ang mga mata ni Ana. Bakit niyo ako tinatawag sa pangalang yan? Sino ba talaga ako? Tahimik si Eduardo. Parang may labanan sa loob ng kanyang isipan. Alam niyang oras na para aminin ang katotohanan. Pero kaya ba niyang sabihin ang buong kwento? At sa wakas nagsalita siya. Ikaw ay anak ng taong matagal nang hinahanap ng pamilya Montenegro. Ikaw ang nawalang tagapagmana. Tagapagmana? Naguluhan si Ana. Bakit ako nawala? Ano ang nangyari sa akin? Nag-aalangan si Eduardo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng opisina. Hindi siya dapat nasa loob ng kwartong yan. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, makapangyarihan ang presensya, at halatang hindi natuwa sa nangyayari. Si Fernando Montenegro, ang kapatid ni Eduardo. Ang tingin nito kay Ana ay puno ng galit. Parang gusto siyang burahin mula sa mundong ito. Bakit mo siya pinapapasok, Eduardo? Wala siyang karapatan na nandito. Matigas na, sabi ni Fernando. Mayroon siyang karapatan! Sagot ni Eduardo, sa unang pagkakataon ay kitang-kita ang kanyang galit. Siya ang nawalang... Tama na! Putol ni Fernando at sa isang iglap, tinawag niya ang mga gwardya.
Palabasin ang babaeng yan. Huwag nang pabalikin. Nataranta si Ana. Bakit siya pinalalayas? Ano ang itinatago ng lalaking ito? Alam niyang may hindi tama. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi siya pwedeng umatras. Kailangan niyang malaman ang totoo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Eduardo, na ngayon ay mukhang hindi rin alam ang gagawin. At bago siya ilabas ng mga guwardya, isang huling tanong ang binitiwan niya. Kung wala akong karapatan dito, bakit takot na takot kayo na malaman ko ang katotohanan? Napatigil si Fernando. Napatingin si Eduardo. At doon, nalaman ni Ana ang isang bagay. Ang katotohanan na pilit nilang itinatago ay mas delikado pa kaysa sa inaasahan niya. Ano ang tinatagong lihim ni Fernando? Bakit takot siyang malaman ni Ana ang totoo? Kapag masyadong lumapit ang isang kandila sa dilim, mawawalan ito ng liwanag at tuluyang mawawala. Ngunit si Ana, handa siyang masunog kung ito ang magdadala sa kanya sa katotohanan. Ang takas at ang tahimik na babala. Dahan-dahang isinara ni Ana ang pinto ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mas lumalim ang misteryo. Mas dumilim ang paligid niya. Alam na niya ngayon, siya ay isang Montenegro. Ngunit bakit si Fernando mismo ang ayaw sa kanya? Ano ang kanyang kinatatakutan? Sa mga mata ni Fernando, nakita niya ang isang bagay. Hindi lang galit, kundi takot. Takot na baka matuklasan niya ang isang bagay na matagal nang inilibing sa nakaraan. Napalunok si Ana. Hindi siya maaaring sumuko ngayon. Sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya napansin na may isang anino ang gumalaw sa madilim na eskinita sa harap ng kanilang bahay. Nang mapansin niya ito, huli na ang lahat. Isang lalaki, nakaitim, may suot na cap, at may malamig na titig. Lumapit ito kay Ana. Mabilis, matahimik, pero may bigat ang bawat galaw. Alam kong naghahanap ka ng sagot, malamig nitong sabi. Ngunit may ilang lihim na dapat manatiling nakatago. Napaatras si Ana. Sino siya? Hindi kita kilala, sagot niya, pero hindi niya maitago ang kaba sa kanyang tinig. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Hindi mo ako kailangang makilala. Pero kung gusto mong manatiling buhay, huwag mo nang ituloy ang pagsisiyasat mo. Hindi na niya nakuha pang sumagot. Sa isang iglap na wala na ang lalaki. Pero ang naiwan ay isang malinaw na mensahe. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo lang lumakas ang loob ni Ana. Ngayon sigurado na siya, may itinatago ang pamilyang Montenegro. At gagawin nila ang lahat upang manatili itong sikreto. At kung may natutunan siya sa buhay, ito ay hindi niya kailanman tinakasan ang laban. Ngayon magsisimula na siyang lumaban. Ano ang susunod na hakbang ni Ana? At ano ang tinatago ng pamilya Montenegro? Minsan, ang pag-alam ng katotohanan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ang nagdadala ng pinakamalalang unos sa ating buhay. Pero handa si Ana na suungin ang unos na yon. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Ana. Kung gusto niyang malaman ang totoo, kailangan niyang magsimulang maghanap ng sagot. At may isang taong naiisip niyang maaaring makatulong sa kanya. Si Martha, isang dating kasambahay ng mga Montenegro. Ayon sa kanyang ina, o sa babaeng nagpalaki sa kanya, si Martha ang isa sa huling nakakita sa babaeng nag-iwan sa kanya. Kung may sino mang maaaring may hawak ng sagot, ito ay siya. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod, natagpuan ni Ana ang isang matandang babae. Kulubot na ang mukha, ngunit matatalas pa rin ang mata. Si Martha. Pagbukas ng pinto, tila natigilan ang matanda nang makita siya. Nakatitig ito sa kanya ng matagal na parang nakakita ito ng isang multo. Ikaw ang batang nawala. Napalunok si Ana. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang tinawag siya sa isang pangalang hindi niya pa rin matanggap. Isabel, ikaw ba talaga ito? Sa loob ng bahay nag-usap sila. Dahan-dahang inilabas ni Martha ang katotohanan, ang lihim na matagal nang ikinubli sa mundo. Ikaw ang tunay na anak ni Eduardo Montenegro. Mahina, ngunit madiin na sabi ni Martha. Nanlaki ang mata ni Ana. Pero, kung ganon, bakit ako nawala? Dahil may isang taong hindi gustong umupo ka sa trono ng pamilya. Sino? Natahimik si Martha. At sa saglit na yon, nagbago ang kanyang mukha. Takot. Napatingin siya sa bintana na parang may nagmamasid. At bago pa niya masabi ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat, Pang! Isang putok ng baril ang umaling-awngaw. Natumba si Martha, hawak ang kanyang balikat. Dugo. Maraming dugo. Napasigaw si Ana. Hindi siya makagalaw.
At sa labas ng bahay nakita niyang may isang lalaking may hawak ng baril. Isang taong may itim na kasuotan, nakatakip ang mukha. At doon niya napagtanto, hindi lang ito tungkol sa kanyang pagkatao. May taong handang pumatay para lang hindi siya makaalam ng katotohanan. At bago pa siya makatakbo, bang! Isa pang putok, isang sigaw. At ang mundo ni Ana, unti-unting naging madilim. Mabubuhay pa ba si Ana? Sino ang nagbabanta sa kanya? At ano ang lihim na pilit itinatago? Kapag ang isang taong itinumba ay bumangon muli, mas magiging delikado siya para sa mga gustong patahimikin siya. Ngunit si Ana, hindi lang babangon, lalaban siya. Madilim, walang tunog, walang liwanag. Nasa pagitan si Ana ng buhay at kamatayan. Nararamdaman niya ang sakit sa kanyang katawan, ang init ng dugong dumadaloy mula sa kanyang sugat. Naririnig niya ang malalayong boses. May tumatawag sa kanya. Isabel, huwag kang susuko. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanya. Ngunit nang iminulat niya ang kanyang mata, wala ng tao. At doon niya napagtanto, may humihila sa kanya pabalik. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Puti, ilaw, amoy ng gamot. Nasa ospital siya. Pilit niyang gumalaw pero mahina pa ang kanyang katawan. Nasa peligro pa rin siya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, may isang boses na pumasok sa kanyang pandinig. Hindi siya dapat nagising. Napalingon siya. Sa labas ng kanyang kwarto, may dalawang lalaking nag-uusap. Siguraduhin mong hindi na siya makakaalis ng buhay diyan. Nanlaki ang mga mata ni Ana. May gustong pumatay sa kanya at narito pa rin sila. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi siya maaaring manatili rito. Pilit siyang bumangon, ngunit nang akma siyang tatayo. Isang kamay ang mahigpit na pumigil sa kanya. Napatingin siya. Si Veronica, ang sekretarya ni Eduardo. Pero imbes na may malasakit sa kanyang mukha, malamig at matalim ang tingin nito. Akala mo ba makakaligtas ka? Bulong nito, may isang mapait na ngiti. Mali ka, Isabel. Hindi mo kailanman malalaman ang buong katotohanan. Si Veronica, nasa likod ng lahat, nanginginig ang katawan ni Ana. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ni Eduardo. Siya pala ang may masamang balak? Bakit niyo ito ginagawa? Mahina niyang sigaw, pilit na inaalis ang kamay nito sa kanyang bisig. Ngumiti lang si Veronica. Dahil hindi ikaw ang dapat na narito. Isa ka lang hadlang. At bago pa man makasigaw si Ana, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig. Nagdidilim ang kanyang paningin, nawawala ang kanyang hininga. At sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, may narinig siyang isa pang boses. Dalhin na siya at siguraduhin mong wala nang makakaalam kung nasaan siya. Saan dadalhin si Ana? At bakit takot na takot si Veronica na malaman niya ang totoo? Kapag napasok ka na sa bitag ng mga masasama, may dalawang pagpipilian ka lang, lumaban o mamatay. Ngunit si Ana, may pangatlong plano, at iyon ang makatakas upang mabuhay. Nagising si Ana sa malamig at madilim na lugar. Nakahiga siya sa isang matigas na kama, may tali ang kanyang mga kamay, at walang anumang bintana ang silid na kanyang kinaroroonan. Nakidnap siya. Pero saan siya dinala? Pilit niyang ginalaw ang kanyang katawan, pero mahigpit ang mga lubid sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal dito. Ang huling naalala niya, si Veronica. Si Veronica ang nagtaksil sa kanya. At ngayon, wala na siyang ideya kung anong mangyayari sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto, isang matangkad na lalaki ang pumasok. May suot itong itim at halatang sanay sa maduduming gawain. Gising ka na pala, malamig nitong sabi. Sayang, mas madali sana kung natutulog ka pa. Ano ang gusto niyo sa akin? Matapang na sigaw ni Ana. Ngumisi ang lalaki. Hindi naman kami ang may gusto sa'yo. Isang tao lang ang may utos na hindi ka dapat mabuhay para malaman ang totoo. Nanlaki ang mata ni Ana. Sino? Ngunit imbes na sumagot, lumapit ang lalaki, hawak ang isang patalim. Patawad, Isabel, pero tapos na ang laro mo. Blag! Bago pa bumagsak ang patalim sa kanya, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang barilang pumutok. Napahinto ang lalaki at bumagsak sa sahig. Wala nang buhay. Nanginginig si Ana. Sino ang bumaril? At sa pintuan, lumabas ang isang figura na hindi niya inaasahang makikita. Tumayo ka. Wala na tayong oras. Nanlaki ang mata ni Ana, si Eduardo Montenegro. Eduardo, ikaw? Hindi siya sumagot, pero lumapit ito at pinutol ang mga tali sa kanyang kamay. Mainit ang kanyang mata, puno ng galit. Ako lang ang may karapatang protektahan ka. Ngayon sumama ka sa akin
o hindi ka na makakalabas ng buhay. Mabilis na hinila ni Eduardo si Ana palabas ng madilim na gusali. Sa bawat hakbang, naririnig nilang may paparating na mga armadong tao. "Hawakan mo ko," utos ni Eduardo. At nang mahigpit siyang hinawakan ni Ana, isang malakas na pagsabog ang naganap sa likod nila. Boom! Ang buong gusali ay nilamon ng apoy. At habang tumatakbo sila sa gitna ng dilim, isang tanong ang bumabagabag sa isipan ni Ana. Kung si Eduardo ang sumagip sa kanya, sino ang nag-utos na ipapatay siya? Ano ang tunay na layunin ni Eduardo? At sino ang taong nasa likod ng pagpatay kay Ana? Mag-subscribe at ilike ang video para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at inspirasyon. Comment down below. Sa tingin mo, totoo bang kakampi ni Ana si Eduardo? Minsan ang taong iniligtas mo ang siya ring maghahatid sa iyo sa pinakamapait na katotohanan. Ngunit para kay Ana, wala nang atrasan, dahil ang katotohanan ay isang landas na hindi na niya matatakasan. Habang mabilis silang tumatakbo sa madilim na kalsada, ramdam ni Ana ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit na iniligtas siya ni Eduardo, hindi niya pa rin maiwasang magduda. Bakit siya nito iniligtas? Dahil ba sa malasakit o may mas malalim pang dahilan? Biglang huminto si Eduardo sa isang madilim na eskinita. Humarap ito kay Ana at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. "Wala na tayong oras, Ana. Kailangan mong magtago." "Magtago? Bakit? Ano ba ang alam mo na hindi ko alam?" Sigaw ni Ana, napupuno ng galit at pagkalito. "Ano ba talaga ang nangyayari?" Hindi agad sumagot si Eduardo. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng matagal na parang may pilit itong nilalabanan sa kanyang loob. "Dahil hindi kita dapat iniligtas." Nanlaki ang mga mata ni Ana. "Ano? Hindi ako dapat nandito, hindi kita dapat sinagip, dahil ang taong gustong ipapatay ka ay isang taong hindi ko kayang labanan." "Sino?" Nanginginig na tanong ni Ana. "Sino ang gustong pumatay sa akin?" Napayuko si Eduardo. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, mas lalong lumalalim ang kaba sa puso ni Ana. At nang sa wakas ay nagsalita siya, isang pangalan ang bumasag sa katahimikan. Fernando Montenegro. Nanlaki ang mata ni Ana. Ang kapatid ni Eduardo mismo? Siya ang may utos na itumba ka. Bumigat ang loob ni Ana. Kung si Fernando ang may gustong ipapatay siya, anong ibig sabihin nito? Bakit niya ko gustong mawala? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Eduardo. "Dahil ikaw ang tunay na tagapagmana ng Montenegro Corp. At kung malaman mong totoo ito, mawawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihang matagal niyang pinaghirapan." Nanlamig si Ana. Totoo nga ang lahat. Hindi lang siya isang ordinaryong babae. Siya ang nawawalang Montenegro at ang taong nagtatangkang pumatay sa kanya ay sarili niyang dugo. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig silang ingay mula sa malayo. Mga sasakyan, mga anino sa dilim, hinahanap na sila. Mabilis na hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Ana. "Wala na tayong oras. Kailangan nating tumakas." Ngunit imbes na sumunod, hinila ni Ana ang kanyang kamay palayo. "Hindi na ako tatakbo, Eduardo." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Punong-puno ng tapang ang mukha ni Ana. Kung gusto niyang burahin ako sa mundo, haharapin ko siya ng harapan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang isang bagay sa kanya. Isang Montenegro na handang lumaban. Harapan na ba ang labanan? O may mas masamang balak pa si Fernando? Ang pinakamapanganib na laban ay hindi palaging nasa anino. Minsan ito ay nasa harapan mo mismo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang umatake. At ngayon, handa na si Ana na harapin ang kanyang pinakamalaking laban. Sa isang madilim na warehouse sa gilid ng lungsod, tumayo si Ana sa harap ng lalaking nais burahin ang kanyang pagkatao, si Fernando Montenegro. Sa kanyang likuran, naroon si Eduardo nakahandang lumaban kasama niya. Ngunit kahit pa may kakampi siya, alam ni Ana ang isang bagay, wala nang atrasan ito. "Wala akong interes sa kayamanan o kapangyarihan," matapang na sabi ni Ana. "Pero hindi ko hahayaang burahin mo ang buhay ko ng ganun-ganun lang." Tumawa si Fernando. Isang malamig, mapanirang halakhak. "Ang buhay mo? Huwag kang magpatawa, Isabel. Hindi mo kailanman malalaman ang tunay mong halaga." Biglang naramdaman ni Ana ang malamig na bakal sa kanyang likuran. Isang baril. At nang lumingon siya, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Veronica. "Paumanhin, Isabel," malamig na sabi nito. "Pero wala kang karapatang mabuhay." Nanlamig ang katawan ni Ana. Si Veronica, ang sekretarya ni Eduardo, ang babaeng nasa tabi niya sa lahat ng oras, siya pala ang may tunay na balak sa kanyang buhay. "Veronica, bakit?
Mahina niyang tanong. Ngumiti ang babae. Dahil ikaw ang tunay na Montenegro. At kung mabubuhay ka, mawawala sa akin ang lahat. Bago pa makapag-react si Ana, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Eduardo. Bagsak ito sa lupa, hawak ang dugo ang labi. Nakatayo sa harap niya si Fernando, hawak ang baril. Akala mo ba, Eduardo, kaya mong protektahan siya? Malamig na sabi nito. Hindi mo na kayang bawiin ang laban na ito. Hinarap ni Fernando si Ana. Itinaas niya ang kanyang baril. Paalam, Isabel. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw. At sa isang iglap, bumagsak si Fernando sa lupa, duguan, nawalan ng malay. At sa kanyang likuran, isang taong hindi inaasahang tutulong kay Ana, si Veronica. Nanlaki ang mata ni Ana. Veronica? Bakit? Hawak pa rin ng babae ang baril, nanginginig ang mga kamay. Hindi kita gustong iligtas, Isabel, pero mas lalong ayaw kong manalo si Fernando. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil kahit paano, mas karapat-dapat kang mabuhay kaysa sa kanya. At bago pa man makasagot si Ana, tumakbo si Veronica sa dilim at nawala na lamang na parang multo. Ang tunay na tagumpay o simula ng mas malaking laban. Naiwang nakatingin si Ana kay Fernando, nakahandusay sa lupa. Tuluyan na ba siyang ligtas? O may paparating pang mas matinding panganib? At ang mas malaking tanong, bakit biglang lumaban si Veronica para sa kanya? Totoo na ba ang tagumpay ni Ana? O may mas madilim pang katotohanan na naghihintay? Akala mo tapos na ang laban? Minsan ang totoong panganib ay hindi ang mga kaaway mong nakikita, kundi ang mga aninong patuloy na nagmamasid sa'yo, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. At ngayon, mas malapit na si Ana sa katotohanan, pero ang tanong, kaya ba niyang tanggapin ito? Nakaluhod si Ana sa tabi ng walang malay na si Fernando. Humihingal siya, nanginginig pa rin sa nangyari. Ligtas na ba siya? O may paparating pang mas malaking panganib? Sa tabi niya, dahan-dahang bumangon si Eduardo. Hawak pa rin nito ang dugo ang labi matapos siyang bugbugin ni Fernando. Tapos na ang laban na ito, mahina ngunit madiin niyang sabi. Tumingin si Ana sa kanya. Talaga ba? O ngayon pa lang ito nagsisimula? Bago pa sila makaalis, biglang bumukas ang mga mata ni Fernando. Mahina siyang tumawa, isang mapait na halakhak. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Bulong nito, kahit halos wala ng lakas. Napakunot noo si Ana. Ano ang hindi ko naiintindihan? Ang buong buhay mo, isang malaking kasinungalingan. Isa kang pagkakamali, Isabel. Nanlamig ang katawan ni Ana. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang ngumiti si Fernando kahit may dugo sa kanyang labi. Akala mo ba, anak ka talaga ni Eduardo? Ano? Hindi ikaw ang tagapagmana ng Montenegro Corp, malamig na sabi ni Fernando. Dahil hindi ka isang Montenegro. Parang tumigil ang mundo ni Ana. Nagsisinungaling ka. Hindi, Isabel. Ikaw ang nabubuhay sa kasinungalingan, bulong ni Fernando. Kaya ka nawala noon dahil hindi ka dapat nabuhay. Nanlamig ang kanyang katawan. Lahat ng pinaniwalaan niya, kasinungalingan. Kung hindi siya isang Montenegro, sino siya? Nagsimula nang magdilim ang paningin ni Fernando. Halatang nawawalan na ito ng malay. Sino ako? Sagutin mo ako, Fernando! Sigaw ni Ana, hawak ang kwelyo ng lalaki. Ngunit isang pangalan lang ang lumabas sa labi ni Fernando bago siya tuluyang mawala ng malay. Tanungin mo si Veronica. Muling lumakas ang tibok ng puso ni Ana. Veronica? Si Veronica ang nagtangkang ipapatay siya. Pero sa huli, siya rin ang tumulong sa kanya. Bakit? Ano ang dahilan? Tumingin siya kay Eduardo. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Ana, babala ni Eduardo. Kapag natuklasan mo ang totoo, baka hindi mo kayanin. Mas gugustuhin kong malaman ang masakit na katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. At doon alam ni Eduardo, handa na si Ana para sa huling bahagi ng laban na ito. Totohanan na ba ang laban? At ano ang tunay na lihim ni Veronica? Sa bawat hakbang na lumalapit ka sa katotohanan, mas lalo mong mararamdaman ang bigat ng kasinungalingang itinago sa'yo. Ngunit handa ka bang tanggapin ang sagot? Kahit ito ang magwasak sa mundo mo? At ngayon, walang atrasan para kay Ana. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hawak ang pangalan ng taong maaaring may sagot sa lahat. Agad na hinanap ni Ana si Veronica. Sa tulong ni Eduardo, nakuha nilang alamin ang huling tinuluyan nito. Isang lumang bahay sa labas ng Maynila. Sigurado ka bang kaya mong harapin ito? Tanong ni Eduardo habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay.
Huminga ng malalim si Ana. Kailangang malaman ko ang totoo. Pagpasok nila, nadatnan nilang mag-isa si Veronica, nakatayo sa harap ng bintana. Parang alam na niyang darating sila. Matagal na kitang hinihintay, Isabel, malamig nitong sabi. Huwag mo akong tawaging Isabel, mariing sagot ni Ana. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ako? Tumingin si Veronica kay Eduardo saglit bago bumaling muli kay Ana. At sa unang pagkakataon, isang piraso ng kanyang matigas na maskara ang bumagsak. May lungkot sa kanyang mata. Huli na para umatras ka, Ana. Ang totoo ay isang bagay na hindi mo na mababago. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Veronica at sa wakas, binasag niya ang sikreto. Isabel Montenegro ay matagal nang patay. Nanlaki ang mata ni Ana. Ano? Ang totoong Isabel ay namatay noong bata pa lang siya. Ikaw ay isang batang ipinalit sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Ana. Isang impostor? Tumango si Veronica. Isang pagkakamali. Isang sikreto na hindi dapat lumabas. Kung ganon, sino ako? At sa wakas, sinabi ni Veronica ang pangalan niya. Ikaw si Ana Ramirez. Hindi isang Montenegro, kundi isang taong ginamit upang itago ang tunay na trahedya ng pamilya. Nanginginig ang katawan ni Ana. Lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng sakit, lahat ng laban. Para saan? Kung sa huli wala siyang karapatan sa pangalang yon? Tumingin siya kay Eduardo, umaasang marinig ang pagtanggi mula sa kanya. Pero tahimik lang ito, dahil alam niyang totoo ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, naging tahimik ang buong mundo. Hanggang sa dahan-dahang tumayo si Ana. Pinahid niya ang luha sa kanyang mata. At sa halip na sumuko, isang bagong tapang ang lumitaw sa kanyang puso. Kung ganon, hindi ko na kailangang maging isang Montenegro. Nagtagpo ang mga mata nila ni Veronica. Pero hindi rin ibig sabihin na papayag akong mawala ng ganun-ganun na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Veronica. Madiin ang sagot ni Ana. Gagawin ko ang lahat para makuha ang nararapat sa akin. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa katotohanan. At doon, alam ni Veronica, hindi siya basta-bastang babae. Si Ana ay isang mandirigma. At ang laban, ngayon pa lang nagsisimula. Ano ang susunod na hakbang ni Ana? Kung hindi siya isang Montenegro, may karapatan pa ba siyang lumaban? Kapag nawala na sa'yo ang lahat, may dalawang pagpipilian ka lang, sumuko o bumangon. Pero para kay Ana, may pangatlong opsyon, ang gumante. Nakatayo si Ana sa loob ng lumang bahay. Tahimik ngunit puno ng apoy ang kanyang mga mata. Hindi siya isang Montenegro. Isang kasinungalingan ang buong buhay niya. Ngunit sa halip na madurog, mas lalo lang siyang tumibay. Lumingon siya kay Veronica. Ano ang totoo? Bakit ako ipinalit kay Isabel? Sa unang pagkakataon, bumuntong hininga si Veronica. Dahil may isang taong gustong itago ang tunay na nangyari sa kanya. Sino? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Fernando. Nanigas ang katawan ni Ana. Si Fernando ulit. Ang lalaking halos napatay na niya, ang taong pilit siyang gustong burahin. Siya rin ang dahilan kung bakit siya pinalit kay Isabel. Kung ganon, oras na para malaman ng lahat ang ginawa niya, madiin niyang sabi. Nagulat si Veronica. Ano ang ibig mong sabihin? Matalim ang tingin ni Ana. Kung hindi ako isang Montenegro, oras na para magtaguyod ako ng sarili kong pangalan. Paano? Kukunin ko ang lahat ng nasa kanya. Sa labas ng bahay, hinarap ni Eduardo si Ana. Huwag kang padalos-dalos, babala nito. Hindi si Fernando ang tipo ng taong basta-basta mong matatalo. Kaya nga hindi ko siya lalabanan ng harapan, sagot ni Ana. Gagamitin ko ang sarili niyang laro laban sa kanya. Napansin ni Eduardo ang kakaibang tapang sa mukha ni Ana. Iba na siya ngayon, hindi na siya ang babaeng tumatakbo sa katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may kaba sa puso ni Eduardo. Dahil alam niyang kapag nagsimula na si Ana sa labanang ito, wala nang atrasan. At maaaring, sa huli, may isang hindi na makakabalik ng buhay. Paano lulupigin ni Ana si Fernando? At ano ang bagong plano na magpapabagsak sa Montenegro Corp? Mag-subscribe at i-like ang video para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at inspirasyon. Comment down below, ano sa tingin mo ang gagawin ni Ana upang pabagsakin si Fernando? Kapag gusto mong talunin ang isang halimaw, hindi sapat ang tapang, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanya. At ngayon, si Ana ay handa ng lumaban. Nasa isang tahimik na coffee shop si Ana, nakaupo sa isang sulok habang may kaharap na isang lalaking may suot na itim na Amerikana. Tahimik ngunit makapangyarihan ang kanyang presensya.
Si Ramon Salazar, ang dating business partner ng pamilya Montenegro. Isang taong matagal nang may hinanakit kay Fernando. Bakit mo ako gustong makausap? Malamig na tanong ni Ramon, matalim ang tingin ni Ana. Dahil pareho tayo ng kaaway. Ngumisi si Ramon. At ano ang gusto mong gawin? Dahan-dahang sumandal si Ana sa upuan. Ibagsak si Fernando mula sa loob. Sa Montenegro Corp, naglalakad si Veronica sa loob ng opisina ni Fernando. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may isang matinding plano siyang itinatago. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Fernando habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Ngumiti si Veronica. Naisip ko lang, baka kailangan mo ng isang taong magbabantay sa likod mo. Tinitigan siya ni Fernando, halatang nagdududa. At bakit ko naman kailangang pagkatiwalaan ka? Lumapit si Veronica. Dahil gusto kong mawala si Ana Ramirez. Habang nag-uusap sina Fernando at Veronica, hindi alam ng lalaki na may isa pang nakikinig sa kanilang usapan, si Eduardo. Sa kabilang kwarto, gamit ang isang hidden microphone, naririnig ni Eduardo ang lahat. At nang marinig niya ang sinabi ni Veronica, alam niyang isang bitag ito. Ngunit para kanino? Kinabukasan, lumabas sa media ang isang malaking eskandalo. Mga dokumentong nagpapakita ng ilegal na transaksyon ni Fernando sa loob ng Montenegro Corp. At ang naglabas ng impormasyon? Si Ana. Ang taong nagpapanggap na leader ay siya ring sumisira sa kumpanyang ito, madiing pahayag ni Ana sa harap ng mga reporter. At ngayon, panahon na para malaman ng lahat ang kanyang tunay na mukha. Sa loob ng kanyang opisina, galit na galit si Fernando habang pinapanood ang balita. Sinong gumagawa nito? Ngunit alam niya ang sagot, si Ana Ramirez. At ngayon, hindi na siya basta-bastang babae. Siya na ang babaeng hahawak sa leeg ng lalaking minsang gustong pumatay sa kanya. At hindi niya ito titigilan hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Ano ang gagawin ni Fernando upang lumaban? At totoo nga bang kakampi ni Ana si Veronica? Minsan, ang laban ay hindi natatapos sa unang suntok. Pero kapag masyado kang nagtiwala, baka ang susunod na tama ay ang babagsak sa'yo. Tae. At ngayon, si Ana ay papasok sa isang laban kung saan hindi niya alam kung sino ang kakampi at sino ang kaaway. Sa loob ng kanyang opisina, wasak ang lahat ng gamit, mga papel na nagkalat, basag ang babasaging kagamitan, at si Fernando na nagngangalit sa galit. Papatayin ko si Ana Ramirez? Sa harap niya nakatayo si Veronica, hindi maipinta ang muka. Kumalma ka, malamig niyang sabi. Kapag nagpatalo ka sa galit mo, matatalo ka rin. Tiningnan siya ni Fernando ng matalim. Ano ang gusto mong gawin, Veronica? Ngumiti ang babae. Pasasayahin natin siya at saka natin siya ibabagsak. Kinabukasan natanggap ni Ana ang isang imbitasyon mula sa Montenegro Corp Nurse, isang business event, at siya ang espesyal na panauhin. Napakunot noo siya. Bakit nila ako iimbitahan? Sa tabi niya, nag-aalalang tiningnan siya ni Eduardo. Baka isang bitag ito. Ngunit hindi na tinag si Ana. Kung isang bitag, di mas lalong kailangan kong pumunta. Sa loob ng isang mamahaling hotel, punong-puno ang ballroom ng mga kilalang negosyante, media at mga personalidad. At sa gitna ng lahat, naglakad si Ana. Suot ang isang eleganteng itim na gown, matapang, walang takot. Nasa harapan ang Montenegro Corp. At sa gitna nito, nakangiting nag-aabang si Fernando at si Veronica. Ang gabi na ito, sabi ni Fernando habang hawak ang mikropono, ay gabi ng pagkakaibigan, hindi ng away. Nagtinginan ang lahat, naghihintay sa sagot ni Ana. Alam nilang may tensyon at inaabangan nila kung ano ang susunod na mangyayari. Ngumiti si Ana. Kung pagkakaibigan ang nais ninyo, madiin niyang sagot. Bakit tila may patalim kayong nakahanda sa aking likuran? Nagkaguluhan ang mga tao. Isang pahiwatig na alam niyang isang laro lang ito. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila ni Veronica. At doon, alam niyang may masama itong binabalak. Habang patuloy ang event, dahan-dahang lumapit si Eduardo kay Ana. Mali ang hinala natin, mahina niyang bulong. Napatingin si Ana. Anong ibig mong sabihin? Hindi si Fernando ang binalak ni Veronica na pagtaksilan, kundi ikaw. Bago pa man makagalaw si Ana, biglang may lumabas na balita sa malaking screen sa harap ng lahat. Exposed, Ana Ramirez, Peking Montenegro, isang impostor na gustong kunin ang negosyo. Nabigla ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Napatingin si Ana sa screen at doon, nakita niya ang isang serye ng mga pekeng dokumento, edited photos at mga maling impormasyon. Lahat ng ito, nagpapakitang siya ay isang sinungaling. At sa harap ng lahat,
Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ana Ramirez ay isang huwad. Pinlano niyang gamitin si Eduardo upang makapasok sa pamilya namin. Si Veronica, nasa entablado ito, may hawak na mikropono at may mapait na ngiti sa labi. Siya ang totoong traidor. Nabingi si Ana sa kanyang paligid. Ang buong mundo niya ay bumagsak sa isang iglap. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao, ang mga mata nilang puno ng panghuhusga. At sa likuran, nakita niya si Fernando, nakangiti. Dahil sa isang iglap, bumagsak si Ana Ramirez nang hindi man lang siya ginamitan ng baril. Ginamit lang nila ang isang bagay na mas masakit. Kasalanan. Paano makakabangon si Ana? At bakit si Veronica ang naging pinakamalaking traidor? Hindi lahat ng bumagsak ay talo dahil ang tunay na mandirigma ay hindi sinusukat sa kanyang pagbagsak kundi kung paano siya babangon pagkatapos ng lahat. At ngayon, si Ana ay hindi lang basta babangon, siya ay maghihigante. Sa isang iglap, ang mundo ni Ana ay gumuho. Sa harap ng media, sa harap ng libu-libong tao, tinawag siyang isang huwad, isang sinungaling. At ang taong nagwasak sa kanya? Si Veronica. Sa harapan ng mga kamera, nakangiti ang babae, hawak ang isang dokumentong nagsasabing isa lamang impostor si Ana Ramirez, isang babaeng gustong kunin ang Montenegro Corpencers, gamit ang kasinungalingan. Nakita niyo na mga kababayan, sabi ni Veronica sa mikropono. Ang babaeng ito ay isang sinungaling. Wala siyang koneksyon sa pamilyang ito. Lahat ng inipon ni Ana, ang tapang, ang dignidad, ang lakas, nawala sa isang iglap. Narinig niya ang sigawan ng mga tao, ang bulungan, ang panghuhusga. At sa huling sandali, bago siya tuluyang lumabas sa venue, isang pares ng mga mata ang tumitig sa kanya. Si Fernando. Nakangiti, dahil alam niyang nanalo siya. O iyon ang akala niya. Habang naglalakad si Ana sa madilim na kalsada, may isang sasakyang biglang huminto sa tabi niya. Sumakay ka. Napalingon siya. Si Ramon Salazar, ang dating business partner ng Montenegro Corp. Bakit? Tanong niya. Dahil kung gusto mong bumangon, kailangan mong matutong makipagtulungan sa isang demonyo. Sa loob ng isang pribadong opisina, nakatayo si Ana sa harapan ni Ramon, habang si Eduardo naman ay tahimik lang sa gilid, nakikinig. Ngayon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Ramon. Lalaban ka ba? O tatanggapin mo na lang ang pagkatalo? Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon, sa unang pagkakataon, may isang bagong ningas sa loob ni Ana. Babangon ako. Paano? Kukunin ko ang lahat ng inagaw nila sa akin. Habang pinagpaplanuhan ni Ana at Ramon ang kanilang gagawin, may isang taong palihim na nakikinig sa kanila. Si Veronica, hawak ang kanyang cellphone, nagpadala siya ng mensahe kay Fernando. Nagplaplano na sila, alam mo na ang gagawin. Ngumiti siya habang pinapanood ang screen. Dahil ang susunod na galaw ni Fernando ay ang galaw na magwawakas kay Ana magpakailanman. Ano ang bagong plano ni Ana? At ano ang kapalit ng kanyang pagbangon? Ang pinakamagandang paghihigante ay hindi kailangang madugo. Minsan, sapat nang makita mong bumagsak ang taong sumira sa'yo gamit ang sarili niyang mga kasalanan. At ngayon, handa nang isagawa ni Ana ang planong magpapabagsak sa mga kaaway niya. Sa isang tahimik na opisina, nakaupo si Ana, Eduardo at Ramon habang tinatalakay ang kanilang plano. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Eduardo, halatang nag-aalala. Ito lang ang paraan para matanggal sila ng tuluyan. Madiing sagot ni Ana. At sisiguraduhin kong hindi na sila makakabangon. Ang unang hakbang sa loob ng Montenegro Corp. Tahimik na nakapasok ang isang hindi inaasahang panauhin, si Veronica. Dala niya ang isang flash drive, puno ng mga ebidensyang magpapabagsak kay Ana, mga dokumentong peke, mga video na edited upang palabasin na may masama siyang balak sa kumpanya. At sa harap ng lahat, ipinakita niya ito kay Fernando. Tapos na ang laro niya, sabi niya. Ngayon, tayo naman ang magpapabagsak sa kanya. Hindi alam ni Veronica, isang bitag na ang isinara niya mismo para sa sarili niya. Habang abala si Fernando sa pag-aayos ng kanyang kontra-atake, isang mensahe ang natanggap niya sa kanyang telepono. Maging handa. May mga dokumentong ilalabas bukas na magpapakita ng lahat ng iligal mong gawain. Napalunok siya. Sino ang nagpadala nito? Mula sa isang taong matagal mo nang niloloko. Nanlamig si Fernando. Sino ang traidor sa kanyang hanay? Ang dapat na wakas o isang panibagong simula? Kinabukasan, naglabasan sa media ang isang malaking iskandalo. Ang buong Montenegro Corpenors ay nasa gitna ng isang investigasyon.
Lahat ng ilegal na transaksyon ni Fernando ay inilabas. At ang pinaka nakakagulat, ang babaeng lumabas upang tumestigo laban sa kanya. Si Veronica. Handa akong sabihin ang lahat ng nalalaman ko, sabi niya sa harap ng media. Matagal na akong kasangkot sa kasamaan ni Fernando, pero hindi ko na kayang manahimik. Nabigla si Fernando. Tinatridor siya ni Veronica. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tauhan ng gobyerno ang lumapit sa kanya. Mr. Montenegro, inaaresto ka namin. Sa isang sulok ng gusali, nagtagpo sina Ana at Veronica. Bakit mo ginawa to? Tanong ni Ana. Tumingin si Veronica sa malayo. Dahil alam kong hindi na ako makakaligtas. At kung may paraan para bumawi ako sa lahat ng kasalanan ko, ito lang yon. Isa ka pa ring traidor, malamig na sabi ni Ana. Pero salamat, dahil sa pagtataksil mo kay Fernando, natapos na rin ang laban. Ngumiti si Veronica, pero alam nilang pareho. Ang larong ito ay walang tunay na nanalo. Habang bumabagsak ang Montenegro Corpincer, isang bagong pangalan ang lumitaw sa negosyo. Ana Ramirez. Hindi dahil gusto niyang kunin ang yaman, kundi dahil ito lang ang tanging paraan upang masigurong walang ibang magtatangkang gawin ang ginawa ni Fernando. At sa wakas, natapos ang laban. Ngunit isang tanong ang naiwan. Ano ang susunod na hakbang ni Ana? Dahil sa mundo ng kapangyarihan, hindi natatapos ang laban, nagsisimula pa lang ito. Tapos na ba talaga ang laban o may mas malaking peligro pa na darating? Akala mo tapos na ang laban? Sa mundo ng kapangyarihan, ang isang kaaway na bumagsak ay maaaring bumangon muli at minsan mas mapanganib pa kaysa dati. At ngayon, si Ana ay haharap sa isang panibagong hamon, isa na maaaring mas malala pa kaysa sa kanyang nakaraang laban. Matapos bumagsak si Fernando, nagbago ang lahat. Si Ana na ngayon ang bagong CEO ng Montenegro Corp. Ang dating janitress na kanilang minamaliit, ngayon ay isang makapangyarihang babae na may hawak ng buong imperyo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Dahil alam niyang sa mundong ito, walang tunay na kapayapaan. Habang nakaupo si Ana sa kanyang bagong opisina, biglang pumasok si Eduardo. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. May dapat kang malaman, mahina niyang sabi. Napakunot noo si Ana. Ano? Si Fernando, nawawala. Nanlamig ang katawan ni Ana. Paanong nawawala? Dinala siya ng mga autoridad. Tumango si Eduardo. Dapat ganun nga, pero ayon sa mga sources ko, hindi siya nakarating sa kulungan. Napasinghap si Ana. Ibig mong sabihin, may tumulong sa kanya? At hindi lang basta tumulong, may nagbabalak ng mas malaki. Sino? Tumitig si Eduardo sa kanya. Ang taong mas makapangyarihan pa kay Fernando. Habang iniimbestigahan ni Ana at Eduardo ang pagkawala ni Fernando, isang lihim ang kanilang natuklasan. Si Fernando ay may isang taga-suporta na mas malakas pa sa kanya. Isang taong hindi nila inakalang babalik. Si Don Ramon Montenegro, ang tunay na patriarka ng pamilya, ang orihinal na may-ari ng kumpanya at ang taong dating pinaniniwala ang patay na. Ngunit ngayon, buhay siya at mukhang may plano siyang bawiin ang lahat. Habang tumatayo si Ana sa balkonahe ng kanyang opisina, tinatanaw ang lungsod, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang malamig na pakiramdam. Akala niya tapos na ang laban. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, isang mas malaking panganib ang nagbabadya. At ang tanong, handa ba siyang ipaglaban muli ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Babalik ba si Fernando? At paano makakaapekto sa lahat ang pagbalik ng tunay na Montenegro? Mag-subscribe at i-like ang video para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at inspirasyon. Comment down below, ano ang tingin mo ang susunod na gagawin ni Ana? Ang isang taong akala mong patay na, ay maaaring bumalik para wasakin ang mundong pinaghirapan mong buuin. At ngayon, si Ana ay hindi lang basta haharap sa isang kaaway. Haharapin niya ang pinakamatinding Montenegro. Sa loob ng Montenegro Corporation, hindi mapakali si Ana. Hawak niya ang dokumentong nagpapatunay na buhay si Don Ramon. Imposible ito, bulong niya. Matagal na siyang nawala. Walang sino man ang nakakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Tumango si Eduardo. Pero bumalik siya. At ayon sa sources ko, hindi siya natuwa nang malaman niyang ikaw ang may hawak ng kumpanya. Ano ang gusto niyang gawin? Tanong ni Ana. Ang bawiin ang lahat. Kinagabihan, natanggap ni Ana ang isang imbitasyon. Isang pulong na isasagawa sa isang pribadong mansyon sa labas ng lungsod. At ang host? Si Don Ramon Montenegro mismo. Pupunta ako, madiin na sabi ni Ana. Nag-alala si Eduardo. Napakapanganib niyan, Ana.
Baka ito na ang bitag na hindi mo na matakasan. Pero sa halip na matakot, ngumiti si Ana. Kung gusto niyang makita ako, mas gusto kong makita siya. Sa loob ng isang napakalaking silid, tahimik na nakaupo si Ana sa harap ng isang matandang lalaki. Si Don Ramon Montenegro. Matikas pa rin ito sa kabila ng kanyang edad. Matalim ang titig, parang isang hari na bumalik upang bawiin ang kanyang trono. Ikaw pala si Ana Ramirez, malamig na sabi nito. Ang babaeng nagdulot ng kaguluhan sa aking pamilya. At kayo ang lalaking nagtago habang pinapatay ng anak niyo ang sarili niyang dugo. Sagot ni Ana, hindi natinag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang laban ng kapangyarihan, hindi sa salita, kundi sa presensya. Alam mo bang wala kang laban sa akin? Bulong ni Don Ramon, pero ngumiti si Ana. Kung ganon, bakit mo ako tinawag dito? Naglabas ng dokumento si Don Ramon. Ito ang solusyon sa ating gulo, sabi nito. Umalis ka sa kumpanyang ito, tumigil ka na sa pagsira sa pamilyang Montenegro, at kapalit, bibigyan kita ng kayamanang hindi mo pa nararanasan. Napangisi si Ana. Iniisip niyo bang mabibili niyo ako? Lahat ay may presyo, hiha, sagot ng matanda. At ikaw, isang walang kwentang babae na hindi tunay na Montenegro. Anong laban mo sa akin? Tumayo si Ana. Mali ang iniisip niyo, Don Ramon. Hindi ko kailangang maging isang Montenegro para labanan kayo. Dahil hindi ako lumalaban para sa apelyido, lumalaban ako para sa katarungan. Habang paalis na si Ana, nagsalita ulit si Don Ramon. Kapag tinanggihan mo ang alok ko, siguraduhin mong kaya mong harapin ang galit ko. Lumingon si Ana, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Sa tingin ko, Don Ramon, hindi kayo ang dapat matakot. At sa sandaling iyon, alam ng matanda, hindi niya basta-basta matitinag ang babaeng ito. Ngunit sa isip ni Don Ramon, ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Magsisimula na ba ang digmaan ng tunay na Montenegro laban kay Ana? At may mas madilim pa bang lihim na itinatago si Don Ramon? Ang isang tunay na hari ay hindi kailangang sumigaw para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Isang galaw lang niya at babagsak ang mundong hindi mo akalaing mawawasak. At ngayon si Ana ay malapit nang maramdaman ang tunay na kapangyarihan ng isang Montenegro. Isang linggo matapos ang pulong ni Ana at Don Ramon, isang hindi inaasahang balita ang lumabas sa media. Montenegro Corp, nasasangkot sa malaking pandaraya. Illegal transactions at fraud ang bagong CEO, may kinalaman ba? Nanlaki ang mata ni Ana habang pinapanood ang balita. Ano to? Hindi ito totoo. Pumasok si Eduardo sa opisina, hawak ang isang papel. Ana, ito ang resulta ng investigasyon. May mga dokumentong nagpapakitang ikaw ang nasa likod ng mga iligal na gawain sa kumpanya. Imposible! Wala akong kinalaman dyan. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng solusyon, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang tatlong lalaki, mga pulis. Miss Ana Ramirez, inaaresto ka namin para sa kasong pandaraya at financial fraud. Sa isang malayong mansyon, tahimik na umiinom ng alak si Don Ramon habang pinapanood ang live coverage ng pag-aresto kay Ana. Nakangiti siya. Iyon ang unang leksyon sa'yo, Hija. Ang tunay na digmaan ay hindi sa sigawan. Nasa mga papel ito, nasa mga desisyon, at sa larong ito, ikaw lang ang natitirang talo. Sa tabi niya naroon si Veronica, nakangiti rin. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, Ana, bulong niya habang iniinom ang kanyang alak. Walang puwang ang isang tulad mo sa larong ito. Sa loob ng kulungan, nakaupo si Ana, tahimik ngunit punong-puno ng galit. Hindi siya makapaniwala. Ginawa niya ang lahat para mapanatili ang pangalan niya. Pero sa isang iglap, siya na ngayon ang tinuturing na kriminal. Lumapit sa kanya si Eduardo. May paraan pa para malinis ang pangalan mo. Pero kailangan mong lumaban ng mas matalino. Itinaas ni Ana ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata puno ng bagong sigla. Hindi ako mawawala ng ganito lang, Eduardo. Kung akala nilang kaya nila akong sirain, nagkakamali sila. At doon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, ipinanganak ang isang bagong Ana Ramirez. Isang babaeng hindi na magpapatalo sa kahit sinong Montenegro. Ano ang gagawin ni Ana upang makalabas sa kulungan? At may bagong traidor ba na nasa tabi niya? Ang tunay na mandirigma ay hindi sumusuko kahit nakakulong. Dahil ang tunay na laban ay nasa labas, naghihintay ng tamang sandali upang salakayin ang kaaway. At ngayon, si Ana ay hindi lang basta lalaban. Sisiguraduhin niyang ang bawat hakbang niya ay magpapabagsak sa mga sumira sa kanya. Makalipas ang 2 araw, isang bisita ang dumating upang makausap si Ana. Nagulat siya nang makita kung sino ito.
Si Veronica. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Ana, hindi itinatago ang galit sa kanyang boses. Ngumiti si Veronica, pero halatang may tensyon sa kanyang kilos. Nagpunta ako rito para bigyan ka ng isang alok. At ano naman ang alok na yan? Isa pang kasinungalingan? Umiling si Veronica. Isang paraan upang makalabas ka rito. Matalim ang tingin ni Ana. At anong kapalit? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kailangan mong iwan ang laban. Nanigas si Ana. Gusto mong sumuko ako? Kung gusto mong makalaya, ito lang ang paraan, sagot ni Veronica. Alam mong walang ebidensya laban sa'yo, pero ang mundo ay naniniwala sa kasinungalingan ni Don Ramon. Kung tatanggapin mo ang alok ko, aalis ka ng bansa at hindi na babalik. Napangisi si Ana. At kapag umalis ako, mananatili sa kanya ang kapangyarihan, tumango si Veronica. Ikaw ang nag-iisang sagabal sa kanya, Ana. Hanggat narito ka, sisiguraduhin niyang hindi ka makakalaban ulit. Pero bago pa makasagot si Ana, biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok si Eduardo, may hawak na isang envelope. Mukhang hindi mo na kailangang lumayo, Ana. Tumingin siya kay Veronica bago ibinaba ang envelope sa mesa. Dahil ito ang magpapalaya sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang envelope at sa loob nito ay isang dokumento na naglalaman ng mga transaksyong magpapatunay na si Don Ramon mismo ang nagmanipula sa kaso laban sa kanya. Nanlaki ang mata ni Veronica. Saan mo nakuha yan? Ngumiti si Eduardo. Ang tanong, kanino ko nakuha ito? At doon, lumitaw mula sa likod niya ang isang taong hindi inaasahan ni Veronica. Si Ramon Salazar, ang dating business partner ni Don Ramon. Tahimik na naupo si Ramon sa tapat ni Veronica. Pinagmasdan siya bago ito nagsalita. Veronica, kung akala mong ikaw lang ang may tinatagong alas, nagkakamali ka. Nanginig ang kamay ni Veronica. Alam niyang tapos na ang laro niya. Tumingin si Ana sa kanya, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hindi ako aalis, Veronica. Hindi ako susuko. Kung ganon, anong balak mong gawin? Tanong ni Veronica. Halatang hindi na siya kasing lakas ng dati. Matalim ang tingin ni Ana. Ipapakita ko kay Don Ramon na hindi siya ang pinakamalakas sa larong ito. At sa sandaling iyon, alam nilang lahat, ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ana na ang may hawak ng alas. Paano gagamitin ni Ana ang ebidensya laban kay Don Ramon? At ano ang susunod na hakbang ni Veronica? Minsan, hindi sapat ang ebidensya upang pabagsakin ang isang halimaw. Dahil kapag nasukol mo siya, mas lalo siyang magiging mapanganib. At ngayon, si Ana ay nasa bingit ng tagumpay o kapahamakan. Sa harap ng media, sa gitna ng napakaraming kamera, matapang na humarap si Ana sa publiko. Ngayon, tatapusin ko na ang kasinungalingang matagal nang bumabalot sa pamilyang ito. Ipinakita niya ang mga dokumentong hawak niya, mga ebidensya ng katiwalian ni Don Ramon, mga transaksyong nagpapatunay na siya ang nasa likod ng mga ilegal na gawain ng Montenegro Corp. Ang tunay na kriminal ay hindi ako, kundi ang taong matagal ninyong iginalang, si Don Ramon Montenegro. Nagkagulo ang lahat. Isang revelasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Sa loob ng kanyang mansyon, hindi mapakali si Don Ramon habang pinapanood ang balita. Sinungaling! Sigaw niya, itinapon ang baso ng alak sa pader. Lumingon siya kay Veronica, na tahimik lang sa isang sulok. Ikaw, bakit hindi mo ito napigilan? Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Veronica. Dahil alam kong hindi mo na kayang pigilan si Ana. Nanigas si Don Ramon. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na siya ang pinakamalakas sa larong ito. Makalipas ang ilang oras, habang nasa loob ng kanyang opisina si Ana, isang tawag ang natanggap niya. Walang pangalan. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Sino to? At mula sa kabilang linya, isang malamig at pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Isa itong babalaan na, Don Ramon, bulong niya. Nagkamali kang kalabanin ako, sabi nito. At ngayon, pagsisisihan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ana. Ngunit sa loob niya, alam na niyang may masamang mangyayari. Ngumiti si Don Ramon mula sa kabilang linya. Simula ngayon, wala ka nang matatakbuhan. At bago pa niya masagot, isang malakas na pagsabog ang umaling-awngaw sa buong gusali. Boom! Nayugyog ang buong Montenegro Corp Nighters sa lakas ng pagsabog. Nagtilian ang mga tao, nagtakbuhan palabas. Napasigaw si Ana habang mabilis siyang hinila ni Eduardo palayo. Ano yon? Ngunit sa halip na sumagot, tumingin si Eduardo sa kanya ng seryoso. Ito ang sagot ni Don Ramon. Kung hindi kanya kayang sirain sa batas,
Sisiguraduhin niyang hindi ka na mabubuhay upang lumaban pa. Mabubuhay pa ba si Ana? At ano ang susunod na hakbang ni Don Ramon? Kapag ang mismong lupa na tinatayuan mo ay gumuho, may dalawang pagpipilian ka lang, tumakbo o lumaban kahit nasa bingit ng kamatayan. At ngayon, si Ana ay kailangang pumili, bago mahuli ang lahat. Sa loob ng gusali ng Montenegro Corp, tumataas ang apoy mula sa pagsabog. Nagiiyakan ang mga empleyado, nagkakagulo ang lahat. Hawak ni Eduardo ang kamay ni Ana habang pilit nilang tinatakasan ang nagliliyab na gusali. "Dito tayo!" Sigaw ni Eduardo, tinuturo ang hagdanan. Ngunit bago sila makalapit, isang pangalawang pagsabog ang yumanig sa paligid. Boom! Natumba sila at sa isang iglap, nahiwalay si Ana kay Eduardo. "Eduardo!" Sigaw niya. Ngunit sa kapal ng usok, hindi niya na ito makita. Nag-iisa siya. Habang pilit na lumalabas si Ana sa gusali, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang presensya. Isang anino mula sa kanyang nakaraan. At nang lumingon siya, isang mukha ang hindi niya inaasahang makikita. Si Veronica. Nakatingin ito sa kanya, walang ekspresyon sa mukha. "Mukhang hindi ka pa rin tinatantanan ng kamatayan, Ana," malamig na sabi nito. "Ikaw ang may pakana nito?" Galit na sigaw ni Ana. Ngumiti si Veronica. "Kung gusto kitang patayin, matagal ko nang ginawa. Pero hindi ako ang kaaway mo ngayon." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. May mas malaking banta sa kanilang dalawa. At bago pa makasagot si Ana, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Ang tunay na kaalyado o isang bagong kaalit. Mabilis na napatakbo si Ana habang tinamaan ng bala ang pader malapit sa kanya. May mga tauhan si Don Ramon sa loob ng gusali. Tiningnan siya ni Veronica. "Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil kung gusto kitang patayin, hindi na kita ililigtas." Wala nang pagpipilian si Ana. Mabilis silang tumakbo palabas habang patuloy ang putukan. Nang marating nila ang likuran ng gusali, isang itim na sasakyan ang naghihintay. "Sakay!" Sigaw ni Veronica. Nagdadalawang isip si Ana pero wala na siyang oras. Sumakay siya at doon nagsimula ang isang bagong laro. Ang tanong, ano ang tunay na balak ni Veronica? At ano ang susunod na hakbang ni Don Ramon? Matatakasan ba ni Ana ang kamay ni Don Ramon? At tunay nga bang kakampi niya si Veronica o isang mas malaking bitag ito? Mag-subscribe at i-like ang video para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at inspirasyon. Comment down below. Dapat bang pagkatiwalaan ni Ana si Veronica? O isa na naman itong pagtataksil? Minsan, ang tunay mong kaaway ay hindi ang taong humarap sa'yo, kundi ang taong nagkunwaring kakampi mo upang saksakin ka sa likod. At ngayon, malalaman na ni Ana kung sino talaga si Veronica. Sa loob ng itim na sasakyan, tahimik si Ana habang pinagmamasdan si Veronica na nakapirmi lang ang tingin sa kalsada. "Ano ba talaga ang gusto mo?" Basag ni Ana sa katahimikan. Hindi siya tiningnan ni Veronica. "Ilayo ka sa tiyak na kamatayan." "Bakit?" Madiin ang tanong ni Ana. "Matagal mo akong pinagtaksilan. Anong nagbago?" Napangiti si Veronica, pero hindi ito isang masayang ngiti, isa itong mapait, puno ng sakit. Dahil alam kong niloko rin ako ni Don Ramon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa rearview mirror. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Veronica bago nagpatuloy. "Alam kong galit ka sa akin, Ana. At may dahilan ka para maramdaman yan. Pero hindi mo alam kung paano ako napunta sa panig ni Don Ramon." Nanahimik si Ana, hinihintay ang kasagutan. Pinalaki niya akong maniwala na ako ang tunay na tagapagmana ng Montenegro Corp. Bulong ni Veronica. Pinaniwala niya akong ako ang nawalang anak. "Ano?" Nanlaki ang mata ni Ana. "Sinanay niya akong maging walang awa, maging matapang, maging karapat-dapat sa trono." Nagpatuloy si Veronica. "Hanggang sa matuklasan ko ang totoo." "At ano ang totoo?" Matalim ang tingin ni Veronica. "Ginamit lang niya ako, dahil ang tunay na tagapagmana ay hindi ako, hindi rin si Fernando, kundi ikaw." Nanlamig ang katawan ni Ana. "Imposible. Sinabi na ni Fernando na hindi ako isang Montenegro." Napailing si Veronica. "Isa pa yun sa mga kasinungalingang itinanim sa isip mo. Ang totoo, ikaw ang tunay na anak ng Montenegro, at inagaw nila ang buhay na dapat para sa'yo." Parang huminto ang mundo ni Ana. Lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng sakit, lahat ng ginawa niya upang lumaban, tama ang naramdaman niya mula sa simula. Siya ang tunay na tagapagmana. Siya ang tunay na Montenegro. Humigpit ang hawak ni Ana sa kanyang upuan.
Kung totoo ang lahat ng ito, kung siya ang tunay na tagapagmana, hindi lang paghihiganti ang laban na ito. Ito ay isang pagbawi. Ano ang balak mong gawin ngayon? Tanong ni Veronica. Dahan-dahang lumingon si Ana at sa kanyang mga mata, nakita ni Veronica ang isang bagay. Isang bagong tapang, isang bagong lakas. Bawiin ang lahat ng inagaw nila sa akin. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho, ang tunay na digmaan ay ngayon palang magsisimula. Ano ang gagawin ni Ana ngayon na alam na niya ang katotohanan? Paano niya babawiin ang Montenegro Corp? Ang isang tunay na reyna ay hindi naghihintay na ibigay sa kanya ang trono. Kinukuha niya ito, kahit anong kapalit. At ngayon, si Ana ay handa nang kunin ang dapat ay sa kanya. Makalipas ang 3 araw, isang malaking balita ang gumulat sa buong bansa. Montenegro Corp. Mababago ang pamunuan. May bagong tagapagmana? Habang pinapanood ni Don Ramon ang balita, hindi niya maiwasang mapangiti. Mukhang gusto mo talagang lumaban, Ana. Bulong niya. Sa tabi niya, naroon si Fernando, galit, hindi makapaniwala. Bakit hindi natin siya tapusin ngayon pa lang? Tanong nito. Uminom ng alak si Don Ramon bago ngumiti. Dahil gusto kong makita kung gaano siya kalakas bago ko siya tuluyang wasakin. Sa harap ng media at mga board members ng Montenegro Corp, naglakad si Ana, matapang, walang takot. Narito ako ngayon upang itama ang isang pagkakamali, madiin niyang sabi. Ako ang tunay na anak ni Eduardo Montenegro. Ako ang tunay na may-ari ng korporasyong ito. Nagbulungan ang mga tao, hindi sila makapaniwala. At nang lumabas si Don Ramon, nagtagpo ang kanilang mga mata. 2 lider, 2 puwersa, isang digmaan. Kung gusto mong makuha ang korporasyon, malamig na sabi ni Don Ramon, kailangan mong talunin ako sa larong ito. Ngumiti si Ana. Handa akong gawin ang lahat. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang laban, isang tawag ang natanggap ni Ana. Kung gusto mong iligtas ang buhay ng taong mahal mo, sumuko ka na. Nanginginig ang kanyang kamay nang makita niya kung sino ang nasa litrato. Si Eduardo, duguan, hawak ng mga tauhan ni Don Ramon. At doon, alam niyang ito ang huling pagsubok. Kung pipiliin niyang ipaglaban ang kanyang trono, maaaring mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngunit kung susuko siya, habang buhay na siyang magiging talunan, ano ang pipiliin ni Ana? Ang kanyang trono o ang buhay ng taong mahal niya? Kapag dumating ang sandali na kailangang mong pumili sa pagitan ng kapangyarihan at ng taong mahal mo, alin ang kaya mong isuko? At ngayon, si Ana ay nasa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Sa isang lumang warehouse, nakatali si Eduardo, duguan, mahina, pero matigas pa rin ang tingin. Sa harap niya, nakatayo si Don Ramon, hawak ang teleponong nagpadala ng mensahe kay Ana. Ngayon, makikita natin kung ano ang mas mahalaga sa iyo, Ana, malamig na sabi ng matanda. Kayamanan o pamilya? Sa Montenegro Corp Tower, tahimik na nakatayo si Ana sa harap ng board members. Lahat ay naghihintay sa kanyang formal na deklarasyon bilang CEO. Ngunit sa isip niya, umiikot lang ang isang bagay, si Eduardo. At sa huli, alam na niya ang sagot. Ipagpaliban natin ito, madiin niyang sabi. May kailangan akong unahin. At mabilis siyang lumabas ng gusali, patungo sa pinakadelikadong lugar. Pagdating niya sa warehouse, bumungad sa kanya si Don Ramon, nakangiti, kampante. Mabuti naman at dumating ka, Hija, anya. Ibig sabihin, hindi mo kayang ipagpalit ang taong mahal mo. Tumingin si Ana kay Eduardo, halos hindi na makagalaw. Bitawan mo siya, sigaw niya. Ngumisi si Don Ramon. Siyempre, may kapalit. Isang dokumento ang inilabas niya. Pirmahan mo ito at hindi mo na ipaglalaban ang Montenegro Corp. Wala ka ng karapatan sa pangalan namin. Kapag pumirma ako, palalayain mo si Eduardo? Oo. Muntik nang kunin ni Ana ang ballpen nang biglang bumagsak ang isang papel mula sa bulsa ni Eduardo. Gumulong ito sa sahig. Napatingin si Don Ramon at bago pa niya maagaw, mabilis na dinampot ito ni Ana. Binasa niya ito at nanlaki ang kanyang mata. Isang lumang dokumento, isang birth certificate. At doon niya natuklasan, isang lihim na hindi niya inasahan. Ano ang natuklasan ni Ana? At paano ito makakatalo kay Don Ramon? Minsan ang pinakamalaking sandata laban sa isang halimaw ay hindi bala o dahas, kundi ang katotohanang matagal niyang itinago. At ngayon, hawak na ni Ana ang isang lihim na kayang wakasan ang lahat ng kasinungalingan. Nanlalaki ang mga mata ni Ana habang binabasa ang dokumento. Hawak niya ang isang birth certificate, pero hindi kanya.
Ito ay kay Fernando Montenegro at sa ama niyang nakalagay, hindi si Don Ramon. Fernando, hindi ikaw ang tunay na anak ni Don Ramon? Bulong ni Ana, halos hindi makapaniwala. Nagkatinginan silang lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. At sa isang iglap, nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ramon. Ibigay mo sa akin yan. Malamig na sabi ni Don Ramon, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Pero hindi na tinag si Ana. Matagal mo nang niloloko si Fernando. Pinaniwala mo siyang siya ang tagapagmana. Pero sa totoo lang, isa siyang walang kamalay-malay na kasangkapan mo lang. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Ramon. Alam nilang totoo ang sinasabi ni Ana. Lahat ng ito, isang malaking kasinungalingan, mahina ngunit matalim ang sabi ni Ana. At ngayon, tapos na ang laro mo, Don Ramon. Sa isang iglap, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Nagulat si Ana, pero hindi siya ang tinamaan. Si Fernando. Hawak niya ang isang baril, pero hindi ito nakatutok kay Ana. Nakatutok ito kay Don Ramon. Buong buhay ko, itinuring kitang ama, nanginginig na sabi ni Fernando. Pero ikaw ang tunay na traidor. Dugwan na bumagsak si Don Ramon sa lupa. Nanginginig ito, hindi makapaniwala sa nangyari. Fernando, mahina niyang sabi, ako pa rin ang nagpalaki sa'yo. Anak pa rin kita, ngunit walang pag-aalinlangan sa mukha ni Fernando. Hindi mo na ako maluloko, hindi mo na ako matatakot, tapos na ang paghahari mo. At sa wakas, natapos ang kasamaan ng lalaking sumira sa napakaraming buhay. Habang iniwan nila ang lumang warehouse, isang bagong liwanag ang bumalot kay Ana. Hawak niya ang Montenegro Corp. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil iyon ang tama. At habang tinatanaw niya ang bukang liwayway, alam niyang ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Tapos na ang kahapon, mahina niyang bulong. Ngayon, panahon na para buuin ko ang sarili kong kapalaran. At doon, nagsimula ang tunay na kwento ni Ana Montenegro. Natapos na ang laban, ngunit ano ang bagong hakbang ni Ana? Ang isang tunay na leader ay hindi hinuhusgahan sa labanang napagdaanan niya, kundi kung paano niya binago ang mundong iniwan ng kanyang mga kaaway. At ngayon, haharapin ni Ana ang kanyang pinakamalaking desisyon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagbagsak ni Don Ramon. Sa Montenegro Corp Associate, isang bagong CEO ang umupo sa pinakamataas na posisyon, hindi si Fernando, hindi si Veronica, kundi si Ana. Ngunit sa halip na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, isang bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ko sa kapangyarihang ito? Isang araw, habang nakaupo siya sa opisina, pumasok si Eduardo. Anong iniisip mo? Tanong nito. Tumingin si Ana sa malayo. Buong buhay ko, ipinaglaban ko ang kumpanyang ito. Pero ngayong nasa akin na ito, hindi ko na alam kung gusto ko pa. Nagulat si Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Ana. Gusto kong magsimula ng bago. Hindi lang isang korporasyon, gusto kong bumuo ng isang pamana na makakatulong sa mga tulad kong minsang naging walang pangalan. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat ang buong bansa sa malaking anunsyo ni Ana. Ana Montenegro, ibebenta ang Montenegro Corp para sa isang bagong misyon. Isang bagong pundasyon, itatatag upang tulungan ang mga kabataang nawalan ng pagkakakilanlan. Habang binabasa ng media ang kanyang plano, isang tahimik ngunit malakas na mensahe ang ipinadala ni Ana sa buong mundo. Hindi siya ipinanganak upang maging alipin ng isang apelyido. Siya ay isinilang upang bumuo ng sarili niyang pangalan. At sa harap ng libu-libong tao, sinabi niya ang kanyang huling pahayag. Hindi ang pangalan ang nagpapalakas sa isang tao, hindi ang yaman, kundi ang kakayahang bumangon, lumaban, at ipaglaban ang tama. At yan ang tunay na kapangyarihan. Makalipas ang isang taon, sa isang malinis at tahimik na probinsya, isang simpleng gusali ang itinayo, ang Ramirez Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga batang walang pamilya na tulad niya noon. At sa loob nito, makikita si Ana, hindi na isang babaeng puno ng galit, kundi isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na layunin. Dahil sa huli, hindi kayamanan ang hinanap niya, kundi kapayapaan. At sa wakas, natagpuan niya ito. Salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Ana. Kung na-inspire ka sa kanyang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa mga taong kailangang makarinig ng ganitong inspirasyon. Comment down below. Kung ikaw si Ana, anong desisyon ang gagawin mo sa Montenegro Corp? Ito na ang huling kabanata. Salamat sa pagsama sa buong kwento.
Hanggang sa susunod na kwento ng tapang, pag-ibig at paninindigan.